nadaanan po tayong dalawang checkpoints sa magkabilang kalsada. Ang una po ay boundary ng Quezon at saka po ang ikalawa ay boundary ng Laguna. Dito po sa tapat ng Villa Escudero. So talaga po ini-implement nila ang no vaccine card, no travel. Yun po ang requirements. At hinahanap nila kung dadaan ka o babiyahe ka. Hindi na po tinitingnan kung ikay positive o hindi na po sila aware kung ikay positive or negative. Basta ang hinahanap nila may vaccine card ka. So parang awkward, parang may mali po. Pero wala kailangan po tayong sumunod. Nagkataon lang po na tayo ay on the way para sa ating trabaho. Kaya ito po, ayun nga po ang sinasabi ko kanina, parang may mali. Dahil hindi na aware ang mga nasa checkpoints kung positive ka, basta may vaccine card ka. So alam po naman natin na kahit vaccinated ka, tinatablang ka pa rin ng COVID or nakakahawa ka pa rin. At yun na nga po yung nangyari kay Gwyneth, kay Miss Chua na fully vaccinated. At dumalo pa sa isang okasyon. Ayun, at di umano ay nakahawa ng mga nakasalamuhan niya. So hindi malayo na talagang kakalat ang COVID kung ganyan ang sistema. Di po ba mga kagulong, mga kababayan? Pasensya na mga pasensya na po Pangulong Duterte, Health Secretary Duque, pero mali ang inyong sistema, pati ang IATF, dahil hinahanap nyo lang ang required. Nire-require nyo ang vaccination card, pero hindi nyo iniisip na lalong kumakalat ang COVID. Dahil kahit ikaw ay fully vaccinated, ay patuloy kang nakakahawa. Sana po baguhin nyo ang patakaran nyo or ang inyong memo. Dahil hindi malayo na talagang dumami ang magka-COVID kapag ganyan ang inyong health protocol, na basta meron kang vaccination card or dala mo ang iyong vaccine card, allowed ka nang magpagalagala or allowed ka nang magbiyahe. Parang hindi po talagang maling-mali po, base lang sa aking observation. Ayun po mga kagulong, tingnan nyo rin po. Kawawa naman po yung mga unvaccinated or walang vaccination card. Dahil sila pa ang hinihigpitan o sila pa ang pinagdududahan na nakakahawa. Pero pangitan na nga sa mga nakaraan at kay Miss Chua na siya ay fully vaccinated pero nakahawa pa rin. So bahala na po kayo basta mga kababayan, lalo na po sa mga unvaccinated na katulad ko, ingat po kayo. Iwasan po natin ang mga bakunado. Pasensya na po dahil talaga namang may ebidensya na nakakahawa ang mga vaccinated people or fully vaccinated.
pasensya na po kayo. Hindi naman po nila lahat, pero nangyari na po na fully vaccinated, pero patuloy pa rin pong nakakahawa. At sa mga naturukan po, ay nako, marami po akong nakakausap, nakaka-chat na fully vaccinated, pero halos ayaw na po magpa-booster dahil sa mga naranasan nila or na-experience nila after matrukan. Yung iba daw po ay nangihina, madalas sinisipon, tumamlay, at hindi makahinga, at the worst case is mga namatay pa yung iba nilang kamag-anak dahil naturukan, or nung maturukan ay nanghina, at yung iba ay nangamatay. So ipagpaumanhin po sa mga vaccinated, ingat po kayo. Wala po tayong dapat pagtalunan. Ang dapat pong isipin natin ay ang ating kalusugan. Ako nga po, sinasabi ko sa inyo, ay kaya po naman nating labanan ng COVID. Kailangan lang po malakas ang ating katawan o immune system. Bagamat ako po dinadapuan pa rin ng ubot sipon, ay madali po ako makarecover kasi po malakas ang aking immune system. So hanggang dyan na lang po muna, at tayo ay nasa traffic light. Bye. Ayun, at papunta na po, papasok na po kami sa facility kasama ang ibang tropa na positive din po. No choice tayo, kailangan sumunod sa ina-advise ng taas na magpa-quarantine kapag positive or nahawa ka. Kung hindi lang siguro ako may sinus, hindi siguro ako magpa-positive. Kaya lang wala tayong magagawa pagbigyan natin ng ang ating mga officers. At dito po naman sa facility na to ay may mga kasama rin po kami mga senior officers na nag-positive din daw po sa COVID. So halos lahat po kami narito ay mga nasa serbisyo. Medyo malayo po ito sa Kabiasnan. Pero safe po naman, at saka mukhang maaliwalas naman ang paligid. Kailan po ha?